suok sa kalibutan, ana ang ato mga bayani, ang Overseas Filipino Workers o OFWs, sa ilang sakripisyo, paningkamot ug gugma para sa pamilya. Ilang gihalad ang kusog, kahago ug panahon, alang sa ato mga bayani nga milangyaw og mitrabaho sa nagkalain-laing nasud. Ana usab ang ahensya nga andam motabang, mugiya ug mopalig-on sa ilang kaugmaon ug sa ilang pamilya. Kini ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 9. Mayong adlaw sa tanan, welcome sa tong podcast sa RMN ug IFM News Pagadian, ang Talakayan with Radyo Mat Episode 13 with the title 019 Kasaligan sa OFW Kauban. Karong adlaw atong isgutan ang mga programa na nagtabang, nagpanalipod o nagsuporta sa kinabuhi ug pangandoy sa atong mga OFWs. Aniya karon ang Family Welfare Officer sa OWA Pagadian Region 9, si Miss Patmea Ira Newbonga. Ma'am, good morning. Welcome sa Talakayan with Radyo Man. Yes, good morning and maayong adlaw sa tanan, sa tanang naminaw, ninlantaw, and sa tanang maabot aning programa. Good morning. Yes, ma'am. First natong pangutana, ma'am, unsay purpose nganong nambug na-create ang Overseas Workers Welfare Administration or OWA? Yes. Actually, ang OWA jud ma'am, ang amo jong main goal is to protect and serve OFWs. So, from that word pa lang, namugna siya para sa ikaayo sa tanang OFWs. Labi na tong mga OFWs nga hindi pinalad or hindi maganda ang naging nangyari sa kanila sa ibang bansa. So, andito po lagi ang OWA nakantabay para po tulungan sila. Not only the OFWs but included their family po. Yes, ma'am. As of now, yung situation po, ang mga kahimtang sa atong mga OFWs, and then, unsa may pinakadako nga issue nga ilang giatubang karon, ma'am? More likely po kasi sa office natin, ang madalas talaga natin ma-receive is yung reklamo ng mga pang-aabuso. Pang-aabuso, di pinapakain, rape cases, may mga ganun po tayong natatanggap. So yun po yung madalas or pinakamalaking fraction po na problema natin pagdating po sa OFW. And ang madalas po na nakararanas nun is yung mga OFWs po na nagtatrabaho po sa bahay, DH. Ganun po, sila po ang nakakaranas nung mga pang-aabuso. Paano niyo po yung tinutulungan, ma'am? May mga ano po tayo, may mga certain process. For example, pag si OFW po is nasa labas pa, tapos gustong pauwiin ng pamilya kasi di na pinapakain, di ma-contact, you can always drop by sa office po natin, mag-file po tayo ng formal complaint so that ma-aware po natin yung taga-polo or yung OWA polo or the MW polo po sa abroad kung asan po sila or anong country po sila para po ma-rescue po si OFW. And they don't have to worry, the family don't have to worry po about the fare, pamasahe, and anything goes with that. Kasi po, tinutulungan po yun ni OWA hanggang dumating po dito sa Pagadian City or kung asan man po sa Pilipinas or sa Buanga del Sur. Sa isang taon po, ma'am, may mangyari bang ganyan talaga? Or or rampant talaga sa isang taon? Actually, as of now, ma'am, what we talk about kasi is repatriation program. When you talk about repatriation program, is it helping the OFWs to go home without yung wala silang financial capacity na umuwi? So what we do is we give them ticket from the country kung saan sila nagtatrabaho, pauwi ng Pilipinas, from Pilipinas, specifically in Manila, pauwi po sa probinsya nila, libre po yun, yung OWA pang nagbibigay ng pamasahe. And as you all know, meron din po tayo may free food, free hotel booking, if ever kailangan pa magstay doon, or medical assistance, anything, you can name it, it's under OWA program po. Then pagdating po dito, kung dito po maglaland sa Pagadian City, kami po, sinusundo po mismo namin sa airport. How long will it take, ma'am? What do you mean, how long? How long will it take? Like, halimbawa, may inaabuso doon. So, agad-agad? Ma'am, just like any cases, ma'am, Saudi Arabia or any country is very wide and big. So, we have to follow due process. Depende po sa bigat ng pangyayari. Po. Pero rest assured na the moment po na reported yan, pinaprocess po yun agad ng mga lawyers natin sa ibang bansa.
So may lawyers din ang Yes po, OWA? meron po tayong lawyers na nagha-handle po ng cases. Not Hmm. only from Philippines but even the local lawyers po doon na pwedeng humarap sa kapwa nila lokal. Kasi as we all know, every country has different rules po eh. So kailangan natin mag-follow doon. So And to ganun think po ang Saudi nangyayari. Arabia, Lalo very na strict. masyadong rampant to sa Saudi Arabia. So we're so lucky kasi po may mga ganun pong tinalaga para po ipagtanggol yung mga OFWs natin. And then, ma'am, unsay kalainan, what's the difference between Overseas Workers Welfare Administration? Here comes the Department of Migrant Workers. Oh yeah. Actually, Department of Migrant Workers po is the mother department of OWA. Okay. Opo. So kung andito po si migrant workers, andito po kami sa baba. Opo, kasi mother department, under po kami ng DMW. When it comes to program naman po, when we talk about the program, specifically when you talk about employment, kay DMW po yun didiretso. Okay. Opo, when you talk about employment, problema po sa salary nila, money issues, may mga hindi po nabigay na salary, sa DMW po yon. Or problema po sa agency, ganon. Kasi sila din naman po yung pwedeng mag-approve ng mga job orders from the agencies. At kung sila lang din po pwedeng magbigay ng lisensya sa bawat ahensya na nagkikater po ng mga OFWs. And when you talk about OWA po, our sole goal po or sole thing to do is to protect the OFWs. Ibig sabihin po, yung welfare po yung nakasalalay sa OWA. Opo, medical assistance nila, kumusta sila sa labas, para din po siyang insurance, alam niyo po yun, na parang if there is something happen with you na emergency, doon po papasok si OWA. Pero kailangan may coordination din kayo sa DMW. Yes po, lahat naman po ng programa ni OWA may coordinations po sa mother department namin. And syempre yung area of responsibility niyo, ma'am, is Zamboanga del Sur, Pagadian City po. Estimated, ilan ba yung aktibong miyembro sa OWA po dito, ma'am? Yun. Actually, when you talk about ilan ang aktibong Active members Oo. natin. I cannot tell it for this year, but around pandemic days, like 2020, 2019, ang alam ko pong active OFWs po natin na napauwi is more likely nasa 30,000 plus. Yun lang po yung pandemic na napapauwi. Kasi doon po that time na-check namin kung valid or active or inactive po ang OFW. So by numbers, as of now, how many years had passed, I'm not really sure, but I believe mas dumami pa po. And syempre yung mga accessibility, yung services, kailangan din yun yung mga OFWs natin, ma'am. So, paano ba sila maka-avail, especially dito sa Zamboanga del Sur? Alright. About po sa availment po nila, first thing and foremost, kailangan po, member po kayo ng OWA. Tapos may dalawang membership po yon. Yung isa active, yung isa po inactive. When you talk about active po, ibig sabihin, kakabayad nyo lang po ng membership. Okay. Kasi kakabayad nyo lang po. Tapos di pa po siya lumagpas ng 2 years. Kasi po yung activity po ng membership natin is valid for 2 years. And it's not like any agencies that if you have not paid last year or last year, kailangan mong bayaran yun. Ang gagawin nyo lang po sa OWA, kung ngayon po kayo lalabas, ngayon po kayo magtatrabaho sa labas, ang babayaran nyo lang po yung ngayon na taon. Yes po. Hindi po siya i-accumulate like, ay, hindi ka nakabayad nung last year, so kailangan mong bayaran ngayon. So, hindi po ganon. So that's one way na magpa-member ka talaga sa Yes. Magkano din po? As of now, actually, ang membership natin, nag-change siya every month. Is it annual? No, it's every 2 years po. Every 2 Yes. years Tapos po? nag-change siya every month. Nakadepende po siya sa palitan ng dolyar. But every year po, nasa $25 lang po talaga yan. But as of now, nasa 1,418 pesos po. Ano yan, ma'am? Constant? Like sabihin natin, ako OFW, ako nung Saudi Arabia. Magkano po yan? $25. $25. How about yung mga OFW sa Australia, sa Canada? Ganun Yun pa na rin po? po yun yung, ano niya ma'am, yun na po yung maintain price niya. Pero nag-change po siya into peso, depende po sa palitan ng dolyar. Is it mandatory, ma'am, talaga magpa-miyembro? Pag first timer ka, yes, it's very mandatory so that we could have your records enlisted in OWA. But kung pabalik-balik ka na po or balik manggagawa ka na po, it's all up to you. But it doesn't mean that we don't advise everyone to pay their
OWA membership. Why? As we all know po, lahat po ng kadalasan, di man lahat, pero kadalasan po sa programs ni OWA na pwede po naming mabigay sa lahat ng OFWs is kailangan po active member ka. Halimbawa, member ka, may rebates ba yan, ma'am? Meron po siyang rebates, pero kailangan niyo pong pumasok dun sa more than 5 payments. So that's Okay. equivalent around 10 years. Po, Okay, more oo. than ganun. So, halimbawa ma'am, 'pag hindi na siya babalik as OFW, so maka-cut na din yung membership fee niya, hindi na siya magbabayad? Yes, ma'am. Kasi po, when you talk about membership, ma'am, ang requirements po namin yan is active active passport, active visa, and active contract employment. So, kung hindi ka nababalik, wala ka po nun. So, imposibleng mabayaran mo po yung OWA membership. But, nonetheless, ang membership po ni OWA is lifetime. Opo. Kahit di na po kayo bumalik, though inactive po kayo, but you are still member of OWA. Okay. Dito po sa member ng OWA sa Zamboanga del Sur, usually ano yung mga pinupuntahan ng mga OFWs, mga top destinations na ito talaga ang gusto kong puntahan na country na maging OFW? Top country, actually there is no such thing naman talaga na top country. Ah, Nakadepende po kasi yan sa mostly ma'am, mostly. availability nung job orders. Pero kung ang usapan is saan ang pinakamarami, more likely nasa Saudi Arabia po. Why Saudi Arabia, ma'am? Bakit? Bakit yun talagang pinakagusto ng mga OFWs? Sa tingin mo, ma'am? Sa tingin ko, Yes po. hindi naman siya really yun ang gusto ng mga OFWs, but more likely yun ang maraming job orders. Like? Kasi kadalasan po sa mga nagtatrabaho sa abroad, lalo na yung kababaihan natin, is household workers po. So, madalas doon nangangailangan ng katulong, kasamahan po sa bahay. Malaki yung salary dun, ma'am, 'pag maging katulong? As I believe nasa 30 plus starting. Starting? 30K pesos. Opo, starting. Okay. Opo. Oo. Pero nakadepende yun. Nakadepende sa kontrata tsaka sa amo niyo po. Possible po yun mag-change every time. So, dito po sa Zamboanga del Sur, ma'am, halimbawa, 'pag galing sa Saudi, 'pag pupunta diyan sa office niyo, may mga renewal din po ba ng mga contracts, mga gano'n? Ang renewal of contracts po, ma'am, ginagawa po yun dun sa embassy. Okay. Dun pa po sa labas. Ang ginagawa lang po natin dito pagdating sa Pilipinas, pagbabalik po sila, ang pinakauna po is kukuha po sila ng OEC, which is makukuha po nila yan sa DMW, yung balik manggagawa. And after that po, we will advise them or they would advise them na kumuha po ng OWA membership sa office po natin. So, kailangan ba talagang maging member ang OWA ang mga OFWs, ma'am, para matulungan sila in case? Willing naman po talaga kaming i-extend yung tulong. Kahit di ka po OWA member, may mga cases nga po kami na hindi siya OWA member, pero lalo na 'pag Malaysia, prone sa Malaysia, eh. Bakit? Yung mga OFWs na tinatawag nilang, yung parang aalis undocumented OFWs. Yun Yes, po, yan po. in Malaysia, it's very prone. Ang dami na nga pong napapauwi. Usually po 'pag nasa Malaysia, hindi po dumadaan sa due process. So, ang nangyayari po, hindi po sila member ng OWA. But nevertheless, nung na-receive po namin yung request na pauwiin sila, we received more than 1,000 of Malaysian workers na OFWs po from Philippines. Pinauwi po sila, doon po sila dock sa Zamboanga City. And those are undocumented po. Yun ba term ng backdoor? Backdoors, opo, yung yun ba? hindi dumaan sa maayos na proseso. Oo. So, Yes. saan sila nakapunta dun, ma'am? That's the thing that I don't know. Oo nga po, pero willing pa Oo. rin kayong tumulong? Willing. Pero, like what I've said, ma'am, may mga specific programs po na active member lang po ng OFWs ang pwedeng makakuha. Such, for example, the scholarship of their dependents. Kailangan active ka po. Yung medical assistance natin, kailangan active ka po. And so on and so forth. Okay. Ma'am, yung mga benefits po natin, especially yung mga members sa OWA dito sa Zamboanga del Sur, ano yung makukuha nila, especially when it comes to emergency? Nakadepende anong klaseng emergency. And for example, if we talk about the sudden death of an OFW, Yes po. let's go to that. If we talk about the sudden death of the OFW, pag active member po si OWA,
si OFW, ang family niya po ay pwede pong maka-receive ng 120,000 pesos, 100 for insurance, 20,000 for burial assistance. Is it cash? Yes po, check. In check, Okay. yeah. Tapos, after that, pag na-receive po nila yun, meron po tayong sinasabi na ELAP program, which is Educational and Livelihood Assistance. Isa po sa mga anak ni OFW, kung sino po yung pinaka-eldest, college man or what, bibigyan po natin ng scholarship, scholarship assistance. Tapos, meron po yung 15,000 livelihood assistance dun po sa wife na naiwan or sa mother. Depende po kung single or si OFW. That is only pag natural death. Pag accidental death naman po, ang insurance po na ma-receive is nasa 200,000 pesos. Ma'am, timely tong podcast natin to kasi last August 4, may OFW na taga-Pagadian na namatay dun sa Malaysia. So, ano yung tulong na natanggap nila galing sa office niyo po? Actually, I received a call yesterday, nung before August 4, or nung pagdating niya, I received a call. Tapos, upon checking, nakita ko kasi na yung membership ni OFW is inactive. Dalawa sila, ma'am, eh? Hindi po member yung isa. Okay. Yes po, wala po siya sa system. Yung si Rene, hindi po siya, dalawa po yung si Ruel and Rene, magkapatid. Po. Yung Ruel po, siya po yung member ng OWA. Tapos, last payment niya po was around 2015. So, anong mangyari dun, ma'am? We advise the family po na pumunta po ng office, mag-apply po ng tinatawag natin na bereavement assistance that worth 20,000 po. Maliit na tulong po para sa pamilya. How about sa kapatid niya na hindi member? Doon kami hindi pwede magbigay ng program, ma'am. Just like I've said, it's not that we don't want to protect those not members, but yung rules po ng OWA natin, rules po ng OWA by the book is yung mga members ng OWA ang pwede natin tulungan. So, ang panawagan na lang po natin syempre yung sa mga yung sa pamilya na naiwan na agad pumunta na lang sa office. Yes, opo. Sa lahat po ng pamilya nung namatay, si Sir Rowell, pati po Sir Rene, we advise you po na visit our office po. We are located po sa San Francisco District, Rojas Street, second floor po siya ng Wong Building. Harap po siya ng baba konti ng West Prime. So, just look for, may signboard naman po doon. Katabi po siya ng Dole. So, directly you can communicate with us po para po ma-process natin agad-agad yung benefits na pwede pong itulong ni OWA. Okay. Meanwhile, ma'am, yung mga wala ng communication ng mga OFWs, paano niyo sila matutulungan? Meron po tayong tinatawag na welfare care assistance. Paano po yun nangyayari? Yan yung sinasabi ko na ang tulong po is nagsisimula po yan sa pamilya ng OFW. Kasi masyado naman pong imposible na mag-house to house ako. Like, ma'am, ma'am, may OFW po ba kayo? Okay naman po ba siya, di ba? It's very impossible to do that. So, ang unang-unang pong mangyayari, we really advise the family po na before po paalisin si OFW, make sure po na nag-iwan po siya ng copy of contract, copy of passport, copy of visa, so that if anything could happen, we can easily track the OFW. Ganun po. Pwede nyo pong i-report sa amin, mag-complain po tayo with the complete details kung sinong employer niya, contact number ng employers, so that we could easily contact them. May nangyari na ba yan dito, ma'am? Sa mga doon? May nangyari sa amin, ma'am, na wala po talaga siyang contact details. Talaga? As in, walang alam yung parents niya, anong country. Ang binigay lang po sa amin, name. So, pero aware yung family na umalis siya? Aware na OFW siya. Pero wala silang balita kung anong country siya, sinong amo niya, anong agency niya. Kaya yun po yung malaking pagkakamali po ng bawat pamilya. Yung hayaan mong umalis yung membro ng pamilya mo na wala man lang iniwan na information sa'yo. In the event na gano'n na nangyari, ma'am, anong ginawa niyo sa OWA? Still, we reported, we tracked the OECs kasi may mga the good thing is dumaan talaga siya sa proper
proper application. So may record siya kay DMW, may record siya kay OWA. So yun yung pinaka-importante doon. Ang problema lang, hindi niyo Hindi alam nung pamilya. nasaan siya. Oo, pero nagawa naman namin ng paraan, nahanap naman namin si OFW and nakauwi naman po siya sa pamilya. Ang nangyari lang po talaga, nag-run away si OFW. Nag-run away, naiwan niya ang phone niya. Oo, so alhamdulillah, we were able to rescue po the OFW. How about yung gusto na talagang umuwi dito, ma'am, sa Zamboanga del Sur? Anong mga tulong na Alam mo, I really advise yung mga ano yung mga OFWs. process Yeah. po? I really advise yung mga OFWs po talaga na hindi talaga ready magtrabaho sa labas. Yung tipong prinsesa ka sa inyo, tapos nag-apply ka as household workers. Di ba, it's very impossible. Di ka pala aabutin ng 1 month, nagreklamo ka na kasi you were so tired, you were overworked. And talagang gano'n ang mafe-feel mo kasi hindi ka praktisado sa inyo. Kaya nga po may mga may mga seminars po tayong pinagdadaanan bago po tuluyang makaalis si OFWs. May PIDOS po tayo kung saan ini-explain po anong klase ng trabahong aabutin mo doon. Pag-isipan muna. Oo, kailangan mag-isip ka mentally, prepared ka kasi hindi siya gano'n kalapit para anytime pwede kang umuwi. Pagalian to Yeah, it's very wrong. So, ina-advise namin ng gano'n ng OFW bago po siya tuluyang umalis. Kasi po, hindi din po gano'n kadali magpauwi ng OFW. Madali bang magpalabas o madali magpauwi? Mas madali magpalabas, ma'am. Talaga? Oo, kasi pag pauwi, kailangan mo pa niyan. Hindi ka kasi like sa Saudi Arabia mostly, hindi ka pwedeng umuwi not unless nagbigay ng exit visa ang employer mo. Ay. So, may mga cases pa yan, tatrabahuin pa yan, ito-talk out pa yan. Talaga? Oo, until pumayag si employer na, okay, sige, you can go home. Ay, what if Ganon. ayaw talaga ng employer? Kakasuhan po tayo, kaya nga po meron tayong lawyers. Ay, Yes po. iba din yung reintegration program na. Reintegration program naman po, usually it happens here in the Philippines. When someone or an OFW don't want to go back para manarbaho ulit, may mga may mga programs po tayo na livelihood na pwedeng ibigay to make sure po na masustain pa rin yung family kahit nasa Pilipinas na lang. Magkano yun? Yun ba yung mga 20,000? Yes po. Okay, paki-expound daw yan, ma'am. Okay, that is Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program po na binibigay po or para po sa mga OFWs po na inabuso or nagkasakit or nagkaproblema sa labas. Tapos, ang worth po nun is 20,000 but it depends upon the activity of your OWA membership. What do you mean by that? Pag active member ka po, tapos 1 payment lang, automatic, that is 20,000. Pag inactive ka, pero a lot of payments, more than 2, that is 10,000. Pag inactive ka, pero isang payment lang, that is 5,000. It varies. May variations po siya. Ganun po siya. Alam niyo po ba, ma'am, sa office ko, pag may nare-receive ako na mga application na hindi siya pasado or hindi qualified, kina-congratulate ko yan. Bakit po? Ay, congratulations, ma'am, kasi hindi ka makaklaim ng 20,000. Why is it? Tapos tinatanong nga nila ako, bakit? Hindi ko nga maklaim, ma'am. Sabi ko, at least po, ibig sabihin nun, hindi mo po naranasan kung ano yung naranasan ng mga naka-receive ng 20,000. Anong experience ng mga naka-receive Ma'am, ng some are umuwi kasi na-rape ng kapwa OFW. Some are umuwi, masyado ng payat kasi di pinapakain. May umuwi, nag-hijab na siya kasi nasunog. May umuwi, baldado na kasi nahulog. May nagkakasakit. So, really, ipagpapalit mo ba yung health mo for 20,000? Ay, Right? talaga? Those beneficiaries of Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program, if they could only choose not to have that, at least they could go home in full set. I believe yun ang gugustuhin nila. So, ibig sabihin nun, yung 20,000, last resort na lang talaga. Para po talaga siya sa distressed OFWs. Okay. So, ibig sabihin, pag hindi ka naka-receive, you were not distressed. Your employer was good. Nakauwi ka ng maayos. Kumpleto ang salary mo. So, congratulations. Diba? That's the sense. Ngayon lang namin alam yun, ma'am. Diba? Ipagpapalit ko ba sa 20,000 yung kalusugan ko? Oo, sige, maka-receive ka ng 20,000 pero you were raped outside. Okay ba? Diba? No way. What would I do with 20,000? Pero yung 20,000 po, para po sa mga distressed OFWs, is malaking tulong po yun. Para sa mga distressed OFWs. Ma'am,
Even though dito kayo sa Cagayan de City nag-office sa Zamboanga daw, so meron din bang mga OFWs from other provinces na pupunta talaga sa inyo? Yes, I even received from, Ozamis. May Ah, pumupunta sa'kin from Ozamis kasi mhm, dito yung malapit, oo. from SND. But sad to say, ma'am, the budget allocation of OWWA po is naka-segregate po siya for every region. Okay. So, ibig Ozamis is sabihin po, Region 10, if yeah, I'm not 'pag mistaken? hindi ka po taga Region 9, we're not allowed to process your benefits po. Dapat dun ka po talaga sa inyo. So, paano yun ma'am? Halimbawa, galing siya ng Ozamis, namiliti pa siya, anianhi pa siya diri We sa really feel bad mhm, about that, pero for the record po kasi talaga na hindi sila under sa atin. Kasi po, yung benefits po natin, ma'am, hindi siya nagsa-stop sa pagbibigay lang. mhm, Opo. For example, yung Balik Pinas Hanapbuhay po natin, hmm, ma'am, the moment na bigyan po natin ng assistance si OFW, hindi po dun naka-cut. mhm, Chine-check natin siya every month. mhm, Pinupuntahan namin, mhm. kumusta ang negosyo, okey pa ba, anong May checking yes din. po. Oh, Hindi po natin hinahayaan lang na kesyo nabigyan na, okey na yun, walang okey. gano'n. Oo, So, it would be too hard for me from Pagadian City to visit someone from Ozamis. That is very out of my league na mm. andito lang ako sa Zamboanga del Sur. May mga napupuntahan nga ako, ma'am, na as in bukid na talaga yung hindi puwede pasukin ng sasakyan. Nag-hike kayo ma'am? Hindi pa hike, ma'am, sumakay ako ng motor, ma'am, tapos yung daan Habal-habal? nasa bangin na. Ay naku, I've been into what that, ang layo nun, Sinunok, parang sinunok Sinunok, Sinunok Dumingag? yeah, I've Oo, been there. No talaga? signal, ang ganda ng view, yeah. Maka-relate yung mga kasama ko diyan ma'am. Very much, Oo, ang ganda ng matatarik ka to ang talaga. gaganda ng view, tapos nung nakita talaga ng tatay ko, he was like, "Ha? Okey ka lang?" Uy, gano'n Kasi 'no? nagsakay lang talaga kami ng motor, just to visit someone po na binigyan namin ng assistance. Checking dun ma'am, dun sa OFW after na binigyan niyo ng assistance, how was it? May improvement ba? Yes po, opo, So far wala bang mga opo. na basta tawag ani kana bitong nalugi sa Ay, hindi naman negosyo? natin matatanggal na meron. Okey. Opo, pero before we give them the assistance po kasi dumadaan po sila sa sinasabi nating financial literature. Mhm, Opo, may seminar po tayo na gano'n where we discussed, how to how to manage your businesses, mm. um, pero these topics are very ano naman, very usual na. Um, Even when we were elementaries, we talk mm, about money na. hmm. But nevertheless, it's a reminder that this money should be put into business and not into anything else. What if ma'am, may nangyari na ba na binigyan niyo ng assistance tapos na-bankrupt ta's bumalik ulit sa office mo sabi, "Ma'am, na-bankrupt ako puwedeng tulungan niyo ako ulit?" Wala naman pong gano'n. So far? Oo, wala naman. So far in my, roughly 6 years Really? in Hmm, OWWA, parang wala naman ako nare-receive na bumabalik. okey. Medyo may mga ang usually nare-receive ko is pa-bankrupt, tapos bigla pagka-visit namin uli, umokey ang negosyo, gano'n. So, nakaka-proud lang na from scratch Hmm, bumabalik sa dati yung mga businesses. mhm. So proud. Dito po sa Zamboanga del Sur mayroon ba tayong, local coordination offices o sa Pagadian na puwedeng lapitan ng mga pamilya ng OFWs, yung offices available for the OFWs Actually, family? it's not just the local, but we tried to communicate with every municipality. Mm, So that kasi alam naman natin mahal ang pamasahe. correct. Oo. Ang ginagawa namin, may contact numbers kami with the PESO managers, with the staff Mhm. of the mayor, so that kung may problema po sa kanila before po namin pinapapunta ng Pagadian, na-a-assess na po. So pagpunta po nila ng Pagadian, kumpleto na po ang requirements. Hindi na sila pabalik-balik. Yung sa peso na every municipality ma'am, of course, ano sila mag-a-update din sila sa inyo? Yes po, 'pag may mga problema din po yung mga OFWs natin dun, tinatawag po nila sa amin. To Mm, clarify, "Ma'am, ito po ba si ganito, pasado po ba, dumaan po ba sa ganito, ganyan?" May mga gano'n po tayong communication. Then meron din po tayong mga connection with the barangays. mhm. Kasi may mga programs po kasi tayo nagka-conduct po tayo ng parokya ng OWWA, which we tried to bring the OWWA office into the barangay para at least they could be aware. Kasi as of now, aware naman tayo na marami pang hindi nakakakilala kung para saan si OWWA. Mhm. Oo, ang akala nga nila 'pag when you talk OWWA, dun ka mag-a-apply. Ito nga, Oh, oo. hindi po kami agency. Yun. Yes po ma'am, yes po ma'am. So Opo. dito sa Zamboanga del Sur ma'am, meron bang ano yung pinakamaraming mga OFWs talaga, na hitik ng OFWs talaga?
municipality. Pagadian. Ang dami ng Pagadian. Oo. Oh. Tapos, halos lahat naman halos lahat talaga ng munisipyo madami. Kasi yun yung parang, alam mo na, pag medyo tagilid ang buhay, doon talaga tayo kumakapit, wala tayong choice So, madami. Yes, ma'am. Yung mga scholarship programs na pwede i-avail po ng mga anak ng mga OFWs taga Zamboanga del Sur, meron po ba? Yes, yes. Actually, we just started our online application last July 15. Yes, July 15. Tapos it ended on July 30. As of now po, nasa final requirements of submission na tayo. So, meron ng selected but we're not allowed to give out names pa kasi magiging formal lang yon after they submitted the prior requirements. Ano yung mga process requirements dun? Yes, ang pinakauna po natin is online application. Online application ng mga estudyante. Pero make sure po, like what I've said, kailangan active member po yung OFW. Okay. Opo. Tapos, pwede po ang beneficiary niya is kapatid or anak. As long as yung anak po is wala ding anak. Oo, hindi pa siya family Tapos, pwede din po si kapatid pag si OFW wala pang anak. Ganun siya. So, una, online application. After that, tatawagan namin kayo kung pasok kayo doon. Then, submission of prior requirements. Then, after that, ma'am, orientation na po tayo agad. How about livelihood for returning OFWs? Livelihood for returning OFWs is only available for distressed OFWs. Just the same? Doon sa Yes sinabi na 20,000? Yes po. Oh, so yun na lang yun kung i-update nila Yes lang. po. Pero what we can offer is we have CESP. CESP po is a skills training program po affiliated with TESDA. So pwede po kayong maging scholar, no? That is amount is 14,500 po ang pwede namin ibigay. Depende po doon sa course na papasukin nyo. So, for free na po ang tuition nyo. Para po ma-high up po yung skills natin. Sa lahat po ng OFWs. Yes po, ma'am. Last na lang po. Mayroon ba kayo mga recent activities o outreach programs na ginawa nyo dito sa Zamboanga del Sur? Actually, yeah, we just finished doing yung Agri Kabataan. That was around June. Agri Kabataan, pumunta po kami sa Dumingag, Paglinawan Eco Farm, which we invited OFWs beneficiaries po for an educational tour. Oo. Then aside from that, kakatapos lang din po natin ng July ng OFW Migrants Day that was conducted in Robinson, Pagadian, yung bagong building, ng bagong Robinson po natin. And one in Dao po. Then, for now, ang nilalatag po namin is magkakaroon po tayo ng OCC, OFW Family Children's Circle po in Tabina. I'm plotting that one. That would be roughly this third week of August. And another business seminars for the associations, OFW associations from Gipos and Kumalarang. We're planning that. Okay. Ma'am, lastly, ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa mga aspiring OFWs dito sa Zamboanga del Sur, Pagadian City? At syempre, yung mga pamilya nila rin. Yes po. Tulad po ng sabi ko kanina, if may OFW man po kayo na aalis, make sure po na mag-iiwan po sila ng mga documents po, such as contract, visa, and passport po. Copy po sa inyo para po kahit anong mangyari is may magagamit po tayo or may basis po tayo kung paano sila tulungan. Next po, isipin nyo po pag a-apply po kayo, pag masyado pong madali ang application, masyadong malaki ang salary, masyadong maraming promises, mag-isip po muna kayo kasi pag masyado pong madali, ibig sabihin po may mali. So, yun lang. Mga kasama, maugat si Miss Fatmia Ira Nibonga, ang Family Wealth Officer sa OWA Pagadian City Region 9. Mga kasama ko mga idol, maugat ang naglangkob sa Talakayan with Radyo Man, Episode 13 with the title OWA 9, Kasaligan sa OFW, Kauban. Ako si PR Radyo Man 41, Joanne Guangco, Tatak, RMN.